Martial Peak, Kabanata 4930. Nakakagulat na sword slash. Sa daan, maraming Black Ink clansmen ang patuloy na nagtitipon sa malapit kasama ang kani-kanilang Black Ink disciples na nakasunod. Ito ang mga nakaligtas sa biglaang pagsalakay na inilunsad ng human race kanina. Ilang daan sa kanila ay nagtipon-tipon na parang maliliit na batis na nagtatagpo upang bumuo ng isang malaking ilog. Sa pangunguna ng isa sa Black Ink Clan feudal lords, agresibo silang sumulong sa isang makapangyarihang prosesyon. Bukod dito, ang bilang ng mga tropa ay patuloy na dumami sa daan. Palihim na bamulong si Yang Kai sa kanyang sarili. Noong una ay inakala niya na magkakaroon siya ng pagkakataong makipagkita sa Human Race Masters, ngunit nagbago ang mga pangyayari sa punto kung saan hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at maaari lamang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Biglang namumulaklak ang nakakasilaw na mga ilaw sa malayong kawalan at nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya na naging sanhi ng panginginig ng isang tao sa takot na sabay-sabay na kumalat mula sa direksyong iyon. Tumangala lamang si Yang Kai upang makita ang nakasisilaw na liwanag na nakikipaglaban sa matinding madilim na kadiliman na hindi maaaring ikalat. Ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang maging malamig at malungkot sa nakikita. Ipinagpalagay niya na ang Black Ink Royal Lord ay kasalukuyang nakikipaglaban sa 9th grade old ancestor ng human race. Wala nang iba pang maaaring lumikha ng ganoong kalaking kaguluhan. Ang nangungunang Black Ink Feudal Lord ay halatang napansin din ang sitwasyon. Sumigaw na pabilisin ang posisyon sa kanyang likuran, sumugod siya para magbigay ng mga reinforcement. Sina Yang Kai, Bito, at E5 ay sumunod ng malapit sa likod ng Noyan, na pumwesto sa paligid ng huli, na nananatiling malapit sa lahat ng oras. Ang kanilang pagtugis ay nagpatuloy ng ilang araw sa puntong ito. Hindi lamang sila nakatagpo ng paminsan-minsang mga bangkay ng mga pinaslang na Black Ink clansmen at Black Ink disciples, ngunit napagmasdan din nila ang pagkasira ng mga nawasak na teritoryo sa malapit. Ang Human Masters ay sumalakay ng malalim sa domain ng Black Ink clan, kaya imposibleng madaanan nila ang mga lupaing ito ng mapayapa. Ang lahat ng mga lugar kung saan ang Black Ink clan ay karaniwang nagtitipon ay nabura sa kanilang kalagayan. Bilang karagdagan, mayroon ding mga fragment ng hindi mabilang na mga artifact ng barkong pandigma. Ang pagkakita sa mga fragment ng barkong pandigma na ito ay nagpabigat sa puso ni Yang Kai. Personal niyang naranasan ang lakas ng naturang mga barkong pandigma noon. Ang artifact ng palasyo na ginamit ni Zuo Quanwei noong pinamunuan niya ang Heavenly Sword Union na makipagdigma laban sa Voidland ay labis na nagpagulo kay Yang Kai at sa iba pa noong panahong iyon. Ang Mobile Palace artifacts ay hindi lamang mahirap pinuhin, ngunit ang gastos upang pinuhin ang mga ito ay astronomical din. Sa 3,000 na mundo, ang mga ordinaryong artifact refiner ay hindi kwalipikadong pinuhin ang mga naturang artifact at karamihan sa mga dakilang puwersa ay hindi magkakaroon ng pinansyal na lakas para magkaroon din ng isa. Noong nakaraan, inatasan ni Yang Kai si Grandmaster Mafan na lumikha ng Mobile Palace artifact na nasa pagmamay-ari na ngayon ng Voidland. Ang Mobile Palace artifact ay isang mahalagang kayamanan para sa pagkubkob sa mga kaaway at isang makapangyarihang sandata na pinagsama ang parehong mga kakayahan sa offensiba at defensiba. Matapos ang pag-atake ng 9th grade old ancestor ilang araw na ang nakararaan, maraming artifact na barkong pandigma ng palasyo ang dumaan sa larangan ng digmaan at nakapatay ng hindi mabilang na Black Ink clansmen at Black Ink disciples. Magkagayunman, marami sa makapangyarihang mga barkong pandigma na ito ang nasira at nawasak dito. Makikita na ang labanan ay naging napakatindi para sa human race. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang hukbo ng Black Ink clan ay naabutan ang hukbo ng human race kahit na ang huli ay umatras sa isang napapanahong paraan. Siguradong sumiklab ang labanan sa pagitan nila. Bukod dito, ito ay isang napakabangis na labanan. Ang bilang ng mga nasawi ay nanatiling hindi alam. Ang grupo ni Yang Kai ay nagpatuloy sa paghabol sa isa pang 2 o 3 araw bago ang lahat ng biglaang. Ang nangungunang Black Ink Feudal Lord ay nagbago ng direksyon at pinamunuan ang daan-daan sa likuran niya sa gilid. Ang Black Ink clansmen at ang Black Ink disciples ay mabilis na sumunod sa kanyang pangunguna. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai sa nakita. Inaasahan niyang sundan ang hukbo ng Black Ink clan sa harapang linya ng larangan ng digmaan at makahanap ng pagkakataong makatakas. Sino ang makakaasa na ang Black Ink Feudal Lord ay biglang magpalit ng direksyon? Master, susuko na ba tayo sa pagtugis? Tanong ni Yang Kai sabay tingin kay Noyan. Hindi rin maintindihan ni Noyan kung ano ang sinusubukang gawin ng Black Ink Clan Feudal Lord, ngunit sumagot pa rin siya. Si Master Feudal Lord ay may sariling mga pagsasaalang-alang. Kailangan lang natin siyang sundan.
Kung isa pang Black Ink Disciple, hindi siya magiging matulungin. Sadyang kapakipakinabang sa kanya si Yang Kai, kaya mas mapagparaya siya sa ugali ni Yang Kai. Hindi nagtagal bago naunawaan ni Yang Kai ang dahilan kung bakit biglang nagbago ng direksyon ang Black Ink Clan Feudal Lord. Makalipas ang humigit kumulang isang oras, isang nagngangalit na larangan ng digmaan ang nakita. Mayroong artifact ng barkong pandigma doon, sinusubukang kumawala mula sa pagkubkob na nabuo ng hukbo ng Black Ink Clan. Ang mga nakabulag na ilaw ay patuloy na pumuputok mula sa barkong pandigma, bawat isa ay naglalaman ng nakakatakot na puwersa. Dahil dito, ang sinumang Black Ink Clansman o Black Ink Disciple na matamaan ng mga sinag ng liwanag ay maaaring mamatay kaagad o uubo ng dugo mula sa mga pinsalang natamo nila. Iyon ang pinakamalaking bentahe ng artifact ng barkong pandigma. Ang bawat pag-atake na pinakawalan nito ay katumbas ng buong kapangyarihan ng isang 7th grade master. Higit pa rito, ang mga pag-atake na ito ay maaaring patuloy na magpaputok hanggat gumagana ng maayos ang barkong pandigma. Kahit na ang Black Ink Clansmen at ang Black Ink Disciples sa paligid ay dumanas ng malaking casualty, patuloy silang lumaban hanggang kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Hindi mabilang na mga secret technique ang sumabog patungo sa barkong pandigma, ngunit kahit na ganoon, ang mga secret technique na ito ay hinaranggan ng kalasag ng barkong pandigma at maaari lamang lumikha ng mga ripples sa ibabaw nito. Para sa Black Ink Clan, ang katotohanan na ang mga tao ay sumalakay sa kanilang nasasakupan at sinira ang dose-dose ng mga kuta nila ay isang malaking kahihiyan para sa kanila. Kailangang sabihin na ang mga tao ay kinubkob sa iba't ibang magagandang pas ng Black Ink Clan sa loob ng hindi mabilang na mga taon, kaya napakabihirang para sa mga tao na gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Sa anumang kaso, ang kanilang kahihiyan ay maaari lamang hugasan ng sariwang dugo. Para sa kadahilan ng iyon, binaliwala ng Black Ink Clan ang kanilang mga nasawi at inialay ang kanilang sarili sa pagsira sa barkong pandigma na ito na nasa likod ng pangunahing puwersa, anuman ang presyo na dapat nilang bayaran. Malamang na ang labanan na ito ay nagpapatuloy sa ngayon dahil ang kawalan ay nagkalat sa mga bangkay ng Black Ink Clan at Black Ink Disciples. Sa katunayan, mayroon lamang isang dosina o higit pang mga nakaligtas sa puntong ito. Kung walang hadlang sa kanila, malamang na gamitin ng Human Masters ang kanilang barkong pandigma para puksain ang natitirang Black Ink Clan at madaling tumakas. Gayunpaman, nang sumugod ang grupo ng ilang daang tao kabilang si Yang Kai, agad na namutla ang Human Masters sa loob ng barkong pandigma. Ang pinakakinatatakutan nila ay sa wakas ay natupad na. Ang lugar na ito ay maaari pa ring ituring na nasa loob ng domain ng Black Ink Clan, kaya maaaring dumating ang mga reinforcement ng kaaway anumang oras. Pinatay nila ang Black Ink Clan na nakapaligid sa kanila ng mabilis hanggat maaari sa pag-asang makatakas sa kanilang suliranin kahit isang sandali, ngunit sino ang makakaalam na hindi pa rin sapat ang kanilang mga pagsisikap. Katulad nito, si Yang Kai ay lihim na nabalisa nang makita niya ang eksenang ito pagkatapos sundan si Noyan sa lugar na ito. Hindi niya alam kung bakit naiwan ang barkong pandigma na ito, ngunit ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay patuloy na nagbabago kaya't hindi na ito dapat ikagulat. Habang ang mga tao ay nasa proseso ng pag-atres, pinangunahan ng Black Ink Royal Lord ang maraming masters na ituloy sila at kalaunan ay nakipagdigma ang 9th grade old ancestor. Maaaring ang malakas na pagbagsak mula sa mga labanan sa pagitan ng dalawang partido ay nakaapekto sa pagbuo ng hukbo ng human race at naging dahilan upang mahuli ang barkong ito. Maraming figure ang nakatayo sa deck ng barko, ang kanilang world force ay lumulubog habang sila ay nagpakawala ng secret techniques nang walang pinipili kasabay ng mga pag-atake ng mismong barkong pandigma. Ang kanilang pag-atake ay nagpatuloy ng walang tigil. Isang galit na galit ang biglang umalangaw-ngaw. Patayin sila. Sa ilalim ng utos ng nangungunang Black Ink Feudal Lord, daan-daang Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ang sumugod patungo sa barkong pandigma tulad ng pagtaas ng tubig. Ilang saglit lang ay napalibutan nila ng mahigpit ang barko. Hindi lang iyon. Ang nangungunang Black Ink Feudal Lord ay matapang at mabangis. Sa pagbabago ng kanyang katawan, agad siyang sumugod patungo sa barko. Ang kanyang napakalaking figure ay sumabog na may isang nakakatakot na puwersa habang ibinaba niya ang kanyang kamao, na binasag ito sa proteksyon na kalasag. Sa sandaling iyon, isang nakagugulat na sword slash ang tumama. Ito ay napakatalino, kaya tila ang liwanag ng espada na ito lamang ang natitira sa buong mundo. Tumalsik ang itim na dugo kung saan-saan habang ang brasong ibinayo ng Feudal Lord kanina ay naputol sa mismong lugar. Paatras siyang paatras, walang tigil na bumubulwak ang makapal na itim na dugo mula sa kanyang naputol na braso. Ang sakit ay naging dahilan upang ang kanyang mukha ay pumikit ng kahindek-hindek,
ngunit siya ay nakatitig pa rin sa payat na figure na nakatayo sa busog ng barkong pandigma. Ang figure ay nakasuot ng puting robe na hindi tinatablan ng alikabok at lumipad sa kanyang paligid sa napakaliit na paraan. Higit sa lahat, nakatitig siya sa feudal lord na parabang nakatingin siya sa isang patay na tao. Si Yang Kai ay namangha. Ang nakakagulat na sword slash kanina ay sobrang nakakabulag, kaya natural lang na napansin niya ang pag-atake. Kasabay nito, sinamantala rin niya ang pagkakataong sumulyap sa master na nagpakawala ng welga. Ang babaeng nakatayo sa harap ng deck ay isang taong nakilala niya. Hindi sila maituturing na magkakilala, ngunit nagkakilala nga sila ilang araw na ang nakalipas. Ang babae sa 7th grade Heaven Opening Realm ang nagtangkang kitilin ang kanyang buhay noong isang araw. Kung hindi dahil sa senyales ng 9th grade Heaven Opening Realm Old Ancestor na umatras, ang babaeng ito sa 7th grade ay hindi titigil noon. Hindi inakala ni Yang Kai na makakatagpo siya rito, kaya't mamanghalang siya sa hindi inaasahang kapalaran. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na medyo mas mababa kaysa sa optimistiko bagaman. Ang barkong pandigma na kanyang sinasakyan ay napakalakas, at ang human race ay mayroon ding maraming tao sa kanilang panig. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay nakatanggap ng daan-daang reinforcements ng biglaan. Hanggat maaaring maantala ng Black Ink Clan ang mga bagay dito ng panandalian, mas maraming reinforcement ang darating. Hindi makakatakas ang mga taong sakay ng barko kung mangyayari iyon. Bagamat malaki ang barkong pandigma, ito ay kumikilos ng kasing kinas ng hangin sa ilalim ng kontrol ng human masters. Umaasa sa walang kapantay at walang kapares na mga depensa nito, nagpabalik-balik ito sa mga Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples. Kasabay nito, ang nakakakilabot na mga ilaw ay sumabog mula sa lahat ng direksyon ng malaking barko. Paminsan-minsan, ang mga Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ay tatamaan ng mga sinag ng mga ilaw na iyon at mawawala ang kanilang mga buhay sa lugar. Sa natural, ang Black Ink Clan ay hindi umupo at walang ginawa habang inilalabas nila ang kani-kanilang paraan bilang paghihiganti. Sa loob ng ilang sandali, ang magkabilang panig ay nag-atake ng galit na naging sanhi ng sobrang gulo ng eksena. Gayun din, random na nagpakawala si Yang Kai ng iba't ibang secret techniques, ngunit hindi nang ahas na gamitin ang kanyang buong lakas. Paano nga ba niya naaatake ang kanyang mga kasama? Sapat na kung magpapalabas lang siya ng palabas. Sa ngayon, siya ay kasalukuyang nag-iisip kung dapat ba niyang kunin ang pagkakataong lumaban sa human race, patunayan ang kanyang pagkakakilanlan sa kanila, at sumali sa kanilang hanay. Gayunpaman, saglit lang pumasok sa kanyang isipan ang ideya bago niya ito itinanggi. Nakaranas na siya ng pagkatalo noon. Noong una niyang nakatagpo ang babaeng 7th grade Heaven Opening Realm, gusto niyang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit sino ang makakaalam na ang kabilang partido ay hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili. Nakatayo sa posisyon ng kabilang partido, naiintindihan niyang kay ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Ang Black Ink Disciples ay mukhang walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao sa mga tuntunin ng panlabas na anyo. Para sa mga tao na sumalakay sa sakop ng Black Ink Clan, hindi nila kayang mag-alinlangan kahit kaunti kapag kaharap ang Black Ink Clan o ang Black Ink Disciples. Sa isang larangan ng digmaan na tulad nito, ang kaunting pahiwatig ng pag-aalinlangan ay maaaring humantong sa kanilang pagkamatay. Sa makatuwid, hanggat ang kabilang partido ay hindi isa sa kanilang sarili, dapat silang pumatay muna at magtanong sa ibang pagkakataon. Sa anumang kaso, ang mga pagkakataong magkamali ay karaniwang zero. Sa buong kasaysayan, walang sino man ang naging kasing tapang ni Yang Kai. Siya ay nagbalat kayo bilang isang Black Ink Disciple, na natili sa tabi ng isang Black Ink Clansman, at isinali ang kanyang sarili sa iba't ibang arena ng pagsusugal sa loob ng maraming taon. Sa sandaling ito, napipigilan lamang niya ang simbuyo ng kanyang puso at tahimik na naghihintay sa kanyang pagkakataon. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay napagtanto niya na may mali. Ang barkong pandigma na kabilang sa human race ay maaaring napakalakas, ngunit hindi ito makatiis sa isang sustained barrage magpakailanman. Ang liwanag na kalasag na tumatakip sa barkong pandigma ay malinaw na lumalabo ngayon. Malinaw na napansin din ng Black Ink Clan ang katotohanan ito at ang kanilang mga pag-atake ay naging mas walang awa, na nagpupumilit na ibagsak ang barkong pandigma. Sa maikling panahon na ito, mahigit 100 Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ang nasawi sa labanan. Maging si Noyan ay natamaan ng isa sa mga sinag, na malubhang nasugatan hanggang sa punto kung saan siya ay umubo ng dugo. Palihim na sumulyap si Yang Kai kay Noyan at nagmura sa kanyang puso. Siguradong maswerte ang bastos na ito. Bakit hindi na lang siya mamatay?
Ang malubhang nasugatang Sinoyan ay hindi na nang ahas na humakbang pasulong sa labanan. Pinangunahan si Yang Kai at ang iba pa, palagi niyang iniiwasan ang anumang komprontasyon sa barko. Biglang napansin ni Yang Kai na may nangyayari sa barko. Ang Human Masters ay tila nagtatalo sa kanilang sarili. May sinabi ang babae sa 7th grade Heaven Opening Realm na nakatayo sa busog, na naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Dali-dali nilang sinubukan siyang hikayatin sa mga nabalisa na ekspresyon. Gayunpaman, dahan-dahan siyang umiling na may matatag na ekspresyon. Agad na naramdaman ni Yang Kai ang isang pakiramdam ng pag-aalinlangan sa kanya. Oo nga, makalipas ang ilang sandali, tumalon ang babaeng nakasuot ng puti sa barko. Gamit ang kanyang espada sa kamay, tumawid siya sa distansya at tumayo sa pagitan ng barkong Pandigma at ng Black Ink Clan. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang espada sa harap ng kanyang dibdib at pinadulas ang kanyang daliri sa talam na may time na ekspresyon. Kasunod ng marahas na pag-atake ng kanyang World Force, libu-libong mga alon ng espada ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Bahagyang nanginginig ang mga alon ng espada, umuugong na may tunog na parang malungkot na pag-iyak. Ito ay ang malungkot na panaghoy ng kanyang espada. Kasabay nito, isang mapanglo at malamig na kapaligiran ang pumuno sa kawalan at sa isang iglap, parang nagyelo ang oras. Martial Peak, Kabanata 4931. Sword Dragon. 10,000 espada ang sabay-sabay na winalis. Ito ay isang ganap na kamangha-manghang tanawin. Bawat isang alon ng espada ay kasing solid ng isang material na bagay. Bukod pa rito, ang kanilang matalas at hindi mapigil na aura ay nagbigay ng matinding pressure sa mga nanonood. Marami sa Black Ink Clansmen ang natakot sa eksenang ito, at pansamantala, walang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang babaeng ito ay nagkusa na tumalon palabas ng proteksyon ng barko at tumayo sa harap nito. Kahit sino ay maaaring makita mula sa kanyang mga aksyon na siya ay nagpaplano upang ilagay ang kanyang buhay sa linya. Higit pa rito, ang pag-atake na kanyang pinakawalan ay hindi isang ordinaryong secret technique. Ito ay isang divine manifestations. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai sa nakita. Noong nakipag-away siya sa babaeng ito dati, napansin niyang napakalakas nito. Talagang wala siyang pangalawa sa mga tuntunin ng lakas sa lahat ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters na nakatagpo niya sa nakaraan at sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang mayroon siyang isang malakas na kapital na maaasahan. Ang Divine Manifestations ay exclusive sa High Grade Heaven Opening Realm Masters. Isang 7th grade o mas mataas na master lamang ang makakaunawa sa isang Divine Manifestations na sa kanila lamang. Higit pa rito, ang Divine Manifestation ng bawat tao ay iba-iba dahil ang Divine Manifestations na ito ay naglalaman ng asensya ng kanilang pangunawa sa kani-kanilang Dao. Gayunpaman, hindi lahat ng High Grade Heaven Opening Realm Master ay may sariling Divine Manifestation. Kunin bilang halimbawa si Zuo Quanhui, na pinatay ni Yang Kai noong nakaraan. Siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master at isang Inner Elder ng Thousand Cranes Paradise. Bagamat mayroon siyang respetadong posisyon, wala siyang Divine Manifestation. Maaaring hindi nanalo si Yang Kai mula sa labanan noon kung hindi. Ang agwat sa lakas sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters sa parehong grado ay maaaring maging lubhang magkakaiba minsan, at ang mga may Divine Manifestations ay kadalasang pinakamagaling sa kanila. Sa anumang kaso, ang pagpapakawala ng Divine Manifestations ng isang tao ay maaaring mga hulugan lamang na ang taong pinag-uusapan ay handa na gawin ang lahat. Nagkaroon din si Yang Kai ng dalawang Divine Manifestations, Golden Crow Casting Sun at Tall Earring Evergreen. Magkagayunman, kakaiba ang kanyang sitwasyon. Bago pa man siya sumulong sa Heaven Opening Realm, naintindihan na niya ang isang Divine Manifestation habang nasa Emperor Realm pa at nanatili itong isa sa kanyang trump card hanggang ngayon. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai ay maaari ding ituring na isang Divine Manifestation dahil ang kapangyarihan sa likod nito ay higit na lumampas sa anumang ordinaryong secret technique o divine ability. Kaya lang, walang sino man ang nagpaliwanag sa kanya ng mga sali-salimuot ng Divine Manifestations noon, kaya hindi siya masyadong sigurado sa klasifikasyon nito. Ang 10,000 espada ay sabay-sabay na umuungal habang ang ekspresyon ng babae ay naging mas solemna. Samantala, sa barkong nasa likuran niya, ang mga taong nakipag-away sa kanya kanina ay nag-aalalang nakatingin at patuloy na inaapakan ang kanilang mga paa sa pagkabigo. Gayunpaman, wala silang kapangyarihang gumawa ng anuman. Sa susunod na sandali, ang barko ay biglang bumaril upang gumawa ng isang landas sa pagtakas. Nag-transform sa isang stream ng liwanag, ang barko ay mabilis na tumakas sa malayo.
Ang babae ay naiwang mag-isa upang harapin ang daan-daang Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples, ngunit hindi siya nagpakita ng kahit anong takot. Ang kanyang tapang at kalooban ay talagang hindi kapanipaniwala. Biglang naintindihan ni Yang Kai ang dahilan ng pagtatalo kanina. Ang barkong pandigma ay napapaligiran ng mga kaaway, kaya imposibleng makatakas sila maliban kung papatayin nila ang Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples sa kanilang harapan. Gayunpaman, ang paggawa nito ay maaantala lamang ang mga ito. Kung mas maraming reinforcement para sa Black Ink Clan ang dumating sa panahong iyon, mawawalan sila ng pagkakataong makatakas magpakailanman. Malinaw na gustong manatili ng babae at pigilan ang mga humahabol sa kanila upang makatakas ang barko. Iyon ang dahilan sa likod ng kanilang naunang pagtatalo. Halos tiyak na siya ay isang matigas ang ulo at determinadong tao, kaya nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kasama na tumutol, siya ay nagkusa na tumalon sa barko at ipatawag ang kanyang divine manifestation. Sa ganitong paraan, ang barko ay mayroon lamang dalawang pagpipilian. Alinman ay nanatili sila at nakipaglaban sa kanya, o kinuha nila ang pagkakataong makatakas mula sa labanan. Mataas ang panganib na mapuksa sila kung pipiliin nilang manatili, habang sa kabilang banda, magkakaroon sila ng kislap ng pag-asa na mabuhay kung pipiliin nilang tumakas. May mga pagkakataon na ang pagpili na tumakas mula sa labanan ay hindi isang gawa ng duwag. Sa kabaligtaran, ang kanilang mga aksyon ay ginawa upang matiyak na ang sakripisyo ng kanilang kasama ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Bukod pa rito, ang pagtakas habang kinakailangang iwanan ang mga kaalyado ay may parehong pisikal at mental na pasanin na hindi madaling pag-aanan. Gaya nga ng kasabihan, ang isang malakas na tao ay gagawa ng maagap at determinadong desisyon. Itinaya ng babaeng ito ang kanyang buhay para lamang magkaroon ng pagkakataong makatakas ang kanyang mga kasama. Dahil doon naramdaman ni Yang Kai ang paghanga at paggalang sa kanya. Ang barkong pandigma ay nagpaplanong tumakas, ngunit paano papayagan ng Black Ink Clan ang kanilang kaaway na tumakas ng ganoon kadali? Kaya, agad silang sumugod upang harangin ang barko. Bagamat nanatiling hindi gumagalaw ang babae, ang espadang kamakaway sa likod niya ay hamampes pasulong na may kasamang dagandong. Ang sariwang dugo ay tumalsik sa walang laman at mga pinutol na bahagi ng katawan na nakakalat kung saan-saan habang 12-12 ng Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples na sumugod para ihinto ang barko ay agad na namatay. Nang makita ang sitwasyong ito, naging lubos na nakatitiyak si Yang Kai na ang babae ay isang hakbang na lang mula sa pagsulong sa 8th grade Heaven Opening Realm. Ang isang ordinaryong 7th grade master ay hindi kailanman magiging kasing lakas niya. Dapat sabihin na ang mga Black Ink Clansmen at ang Black Ink Disciples na namatay ay hindi maihahambing sa 7th grade master, ngunit marami sa kanila ay high-grade Black Ink Clansmen na hindi bababa sa katumbas ng 6th grade masters. Magkagayunman, sila ay ganap na walang kapangyarihan na lumaban sa ilalim ng pambobomba ng mga alon ng espadang iyon. Walang kahirap-hirap na kinatay ng babae na para bang naghihiwa siya ng gulay. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa isang welga lang, walang ibang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang lahat ng Black Ink Clansmen ay nakatitig lamang ng walang magawa habang ang barkong pandigma ay nawala sa kanilang larangan ng paningin. Nang muling bumaling ang kanilang mga tingin sa babae, napuno ang kanilang mga mata ng magkahalong galit at takot. Sabay-sabay na pag-atake. Ang Feudal Lord, na pinutol ng babae ang braso noon, ay galit na galit. Masyadong nakakahiya kung nabigo silang mapabagsak ang isang kalaban ng tao sa kabila ng kanilang napakaraming bilang. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, pinangunahan niya ang pag-akyat patungo sa babae. Bago pa man siya dumating, iniwagayway niya ang kanyang natitirang kamao at isang makapal na ulap ng Black Ink Strength ang bumagsak sa kanya. Sa isang labanan laban sa Human Masters, natural na gagamitin ng Black Ink Clan ang kanilang likas na kalamangan. Ang Black Ink Strength na hawak nila ay lubhang nakakasira. Hanggat ang Human Master ay pabaya sa kahit katiting na sandali, ang kanilang miniature universe ay maaagnas ng Black Ink Strength. Kung mangyayari iyon, sila ay mabilis na magiging isang Black Ink Disciple kung hindi nila isinakripisyo ang isang bahagi ng kanilang miniature universe. Kahit na ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay may isang tiyak na antas ng pagtutol sa Black Ink Strength, hindi nila kayang makipag-ugnayan dito sa mahabang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit nag-atubili si Meng Qi na tumakas kasama si Yang Kai noon. Alam niyang hindi na siya makakatakas mula sa kaibuturan ng teritoryo ng Black Ink Clan nang hindi nahawahan muli. Hanggat umalis siya sa Sealed World kasama si Yang Kai, ilang oras na lang bago siya masira ng Black Ink Strength at naging Black Ink Disciple muli. Sa panahong iyon, hindi na magiging lihim ang pagkakaroon ng Void Corridor.
Kaya naman desidido siyang nagpakamatay sa loob ng Sealed World para panatilihing lihim ang Void Corridor. Kasunod ng pag-atake ng Black Ink Feudal Lord, marami sa mga Black Ink clansmen ang kumilos din. Ilang saglit lang ay napuno ang buong rehiyon ng Black Ink Clouds na bomb alot sa babae mula sa lahat ng direksyon. Biglang umalangaw ang isang sigaw ng espada, na sinamahan pa ng maraming tunog ng pag-scrape. Itinoon ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumitig sa napakaitim na Black Ink Cloud. Ang tanawing pumasok sa kanyang paningin ay hindi sinasadyang naging dahilan ng kanyang pagpikit ng kanyang mga mata. Ang libu-libong mga alon ng espada na nakasuspine sa likod ng babae sa lahat ng oras na ito ay halos tila nabuhay sa sandaling ito. Mabilis silang lumapit sa kanya at pinulupot ang buong katawan niya sa isang kisap mata. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga alon ng espada ay patuloy na nagtitipon. Ang mga kaluskos at kalabog na tunog na maririnig ay dulot ng patuloy na banggaan sa pagitan ng mga alon ng espada. Isang kahindek-hindek na aura ang sumabog mula sa kailaliman ng Black Ink Cloud, na nagbigay ng pakiramdam na malapit na ang wakas. Sa harap ng gayong mapang wasak na sakuna, walang sino man ang may pag-asa na mabuhay. Hong! Isang mabangis na dagandong ang biglang sumambulat, tulad ng galit na alulong ng isang ominous beast, bago ang isang shockwave sweep out. Bilang tinahinatnan, ang itim na ink cloud na bumabalot sa babae ay agad na nawasak, na parang tinamaan ng hindi maisip na epekto, at ang napakalaking figure na nakatago sa loob ay nahayag. Ang babae ay matagal nang nawala sa paningin, at nakatayo sa kanyang lugar ay isang libong metro ang haba na behemoth. Ang behemoth ay may balangkas na gawa sa metal. Tulad ng isang higanteng hayop na bakal, ang ibabaw ng katawan nito ay kumikinang sa isang matalim at malamig na liwanag habang ang mga linya sa ibabaw nito ay matigas at matalim. Isa itong dragon. Mas partikular, ito ay isang sword dragon na binubuo ng libo-libo at libo-libong mga alon ng espada. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagdulot ng pagkagulat sa Black Ink Clan. Maging ang bibig ni Yang Kai ay bumuka sa pagkamangha. Maaari mo ring gawin iyon sa isang divine manifestation. Lahat ng pumasok sa kanyang mga mata sa sandaling ito ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Ang Sword Dragon na 1,000 metro ang haba ay tiyak na hindi maihahambing sa kanyang 20,000 metrong Great Dragon form, ngunit ang mapang-ipang aura na nagmumula sa Sword Dragon ay hindi isang bagay na taglay ng kanyang dragon form. Bagamat pareho silang maaaring magpakita ng mga dragon forms, kung talagang darating ito sa isang labanan, tinansya ni Yang Kai na matatalo siya ng babaeng ito sa loob ng 10 galaw. Hindi katakatakang naglakas loob siyang manatili sa kanyang sarili upang pigilan ang daan-daang Black Ink clansmen at disciples. May maasahan pala siya. Tiningnan ni Yang Kai ng malapitan at natuklasan na ang babae ay nakatayo sa loob ng ulo ng Sword Dragon. Ang kanyang walang bitik na puting damit ay malabo na makikita sa pagitan ng mga puwang sa mga alon ng espada. Hanggat hindi nawasak ang Sword Dragon, mananatili siyang ligtas at maayos. Sa makatuwid, naramdaman niyang bahagyang nabawasan ang kanyang pagkabalisa sa kanyang kaligtasan. Ang mga pagbabago ay nangyari ng biglaan kaya ang maraming Black Ink clansmen at Black Ink disciples na sumugod sa kanya ay masyadong natigilan upang baguhin ang direksyon ng kanilang mga paggalaw. Sa ilalim ng pamumuno ng ilang Black Ink feudal lords, nagpasabog sila ng maraming secret techniques sa Sword Dragon. Bilang tugon, gumalaw ang Sword Dragon. Ang ulo ng dragon ay umindayog mula sa gilid hanggang sa gilid, na sumugod sa malapit na Black Ink clansmen. Ang mga alon ng espada na bumubuo sa dragon ay nag-vibrate ng napakabilis, na nagresulta sa isang matalim na humuhuni. Sa lugar kung saan nagkabanggaan ang magkabilang panig, ibinuka ng Sword Dragon ang bibig nito at nilamon ang isang armadong feudal lord na nakatayo sa unahan sa isang lagok. Ang mga malabong dagandong at hiyawan ng feudal lord na nagmumula sa tiyan ng Sword Dragon ay umalangaw sa susunod na sandali, ngunit ang mga hiyawan ay biglang huminto hindi nagtagal at isang ulap ng kulay tinte na ambon ng dugo ay sumabog mula sa loob ng dragon. Ang sumunod ay masasabi lamang bilang isang patayan. Kahit saan dumaan ang Sword Dragon, ang Black Ink clansmen at Black Ink disciples ay halos walang lakas na lumaban. Sila ay nasugatan kapag hinawakan, at ang ilan ay napunit pa sa pagkakadikit. Bagamat hindi mabilang na mga pag-atake ang tumama sa katawan ng Sword Dragon, sinira lamang ng mga pag-atakeng ito ang ilan sa mga alon ng espada at halos hindi makayanan ang anumang pinsala sa tunay na katawan ng babae. Tulad ng mga kabalyeryang umaarangkada sa mga frontline, ang Sword Dragon ay tumagos sa daan-daang Black Ink clansmen bago agad tumalikod at bumagsak muli sa kanilang hanay. Kasunod ng unang pagsalakay ng Sword Dragon, ang mahigpit na pagkakabuo ng Black Ink clan ay bumagsak.
Hindi nila maiwasang makaramdam ng takot at makatakas sa kaguluhan kapag nahaharap sa ganitong brutal na divine manifestation. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay nagbigay lamang ng pagkakataon sa mga Swords Wave na masira muli ang kanilang mga depensa. Maraming divine abilities at secret technique ang walang tigil na sumasabog patungo sa katawan ng Sword Dragon. Sa magulong larangang iyon, isang buhay ang nawala sa bawat sandali. Nagkalat ang mga piraso ng laman at itim na dugo sa kawalan. Higit pa rito, ang enerhiya mula sa pagbagsak ng maraming miniature universe ay tumunog ng marahas. Ang Sword Dragon ay nag-sweep pabalik-balik, na nag-charge sa hukbo ng Black Ink Clan ng 7 o 8 beses ng sunod-sunod. Sa daan-daang Black Ink Clansmen, mahigit kalahati ang namatay at ang natitirang kalahati ay mukhang takot na takot gaya ng mga mababangas na hayop na tumatakbo mula sa baha. Ang lakas ng Sword Dragon ay tunay na kahanga-hanga at ang tanawin ay nag-iwan kay Yang Kai na napabuntong hininga sa pagkamangha. Isang bagay lang ang bahagyang ikinagalit niya. Si Noyan ay walang espesyal na kakayahang magsalita, ngunit ang kanyang kakayahang manatiling buhay ay tiyak na first class. 3 o 4 na feudal lords ang napatay na ng babae, ngunit sa kabila ng napakahirap na pagsubok, nanatiling maayos si Noyan. Kahit papaano ay naiwasan niya ang mga pag-atake ng Sword Dragon at nakaligtas sa bawat pagkakataon. Sa puntong ito, natukso si Yang Kai na ipatawag lang ang kanyang Asher Dragon Spear at patayin si Noyan mismo. Pagkatapos ng ganoong matinding labanan, ang Sword Dragon ay natural na hindi nasaktan. Ang huling pagtutol ng Black Ink Clansmen at ng Black Ink Disciples bago ang kanilang kamatayan ay partikular na mabangis. Kasabay ng kanilang patuloy na pagbobomba ng secret techniques at divine abilities, ang Marangel na Sword Dragon ay mukhang sira-sira sa sandaling ito. Puno ito ng mga butas at nawawalang piraso. Ang malaking bahagi ng Dragon Head kung saan nagtatago ang babae ay nawasak din ng patuloy na pag-atake, na nagpapakita ng kanyang tigres sa mundo. Mapatla ang kanyang kutis at hindi matatag ang kanyang aura. Ang pag-activate ng kanyang divine manifestation sa loob ng mahabang panahon ay malamang na isang malaking pasanin sa kanya. Siya ay hamarang at nakapatay ng higit sa kalahati ng Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples dito ng mag-isa. Bukod dito, marami sa kanila ay Black Ink Feudal Lords na katumbas ng 7th Grade Heaven Opening Realm Masters sa lakas. Ang pagkakaroon ng gayong mga tagumpay ay talagang kapansin-pansin. Gayunpaman, para sa kanya, ito ay simula lamang ng kanyang pakikibaka. Martial Peak, Kabanata 4932. Bumalik sa tabi. Ang kahinaan ng babae ay hindi nakaligtas sa pansin ng maraming tumatakas na Black Ink Clansmen. Bagaman sila ay orihinal na napuno ng takot sa kamatayan, tila nakakita sila ng isang kislap ng pag-asa sa sandaling ito. 4 na Black Ink Feudal Lords ang nakaligtas hanggang sa puntong ito. Nagpalitan sila ng tingin at agad na naunawaan ang intensyon ng isa't isa nang hindi nangangailangan ng pag-uusap. Maraming Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ang namatay sa kamay ng isang tao. Ang kanilang mga nasawi ay lubhang mabigat. Kung pinahintulutan nila ang kaaway na makatakas sa ibabaw nito, masasabi lamang na sila ay masyadong walang kakayahan. Higit sa lahat, hindi sila magkakaroon ng makatwirang paliwanag para sa kanilang mga nakatataas. Mahihirapan silang makatakas sa parusa kung papanagutin sila ng kanilang mga nakatataas sa pangyayaring ito. Sa makatuwid, ang tanging pagpipilian nila ay patayin ang babaeng ito ng buong lakas. Ang pagpatay sa kanya dito ang tanging paraan para mahugasan nila ang kanilang kahihiyan. Sa pag-iisip na iyon, ang tumatakas na Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ay muling nagtipon. Nahati sila sa ilang grupo sa ilalim ng pamumuno ng natitirang ilang Black Ink Feudal Lords at lumipat sa iba't ibang direksyon upang palibutan ang battered na Sword Dragon. Lahat sila ay may malalim na pagkaunawa sa lakas ng Sword Dragon. Sa orihinal na daan-daang katao sa kanilang panig, mahigit kalahati ang napatay sa paulit-ulit na pag-atake ng kaaway. Paanong hindi nila matanto ang malupit na kapangyarihan ng kaaway sa puntong ito? Sa kadahilan ng iyon, ang Black Ink Clansmen na humaharang sa daan ay agad na nagkalat sa lahat ng direksyon nang dumating ang Sword Dragon na naniningil sa kanilang direksyon. Kasabay nito, ang iba ay mabangis na nagpakawalan ng iba't ibang pag-atake sa katawan ng Sword Dragon mula sa malayo. Matapos ang maniobra na ito ay paulit-ulit ng ilang beses, ang mga resulta ay tulad ng inaasahan. Ang Sword Dragon ay hindi lamang nabigo na pumatay ng maraming Black Ink Clansmen, ngunit ang kondisyon ng bagbog na katawan nito ay lalo pang lumala. Sa kabaligtaran, ang pagkubkob ay tumayo ng malakas sa tuwing ang Sword Dragon ay tumigil sa paggalaw. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon ang babae na makatakas kahit ano. Sa kabila ng lahat,
ang maputlang mukha ng babae ay nanatiling walang pakialam nang tumingin siya sa Black Ink Clansmen at sa Black Ink Disciples na nakapaligid sa kanya. Para bang hindi siya ang nasa krisis. Muling umalangaw ang mga kaluskos at ang mga alon ng espada na bumubuo sa Sword Dragon ay pumihit at muling nagbago ang kanilang anyo. Sa ilalim ng nakatulala na mga tingin ng Black Ink Clansmen at ng Black Ink Disciples, isang bago at perpektong Sword Dragon ang isinilang. Kaya lang ang mga sword waves na bumubuo sa Sword Dragon ay dumanas ng matinding pinsala kanina, kaya ang kasalukuyang Sword Dragon ay halos kalahati ng laki ng dating Sword Dragon. Magkagayunman, mahigit 500 metro pa rin ang haba nito. Naramdaman ni Yang Kai ang kanyang paghanga at paggalang sa babaeng ito na lalong lumalim. Bago ang insidenteng ito, hindi niya kailanman naisip na ang isang divine manifestation ay maaaring manipulahin sa ganoong paraan. Ipinakita nito kung gaano siya kalakas. Ang kanyang kontrol sa kanyang divine manifestation ay umabot sa punto kung saan maaari niya itong gamitin na parang extension ng kanyang sariling katawan, na nangangahulugan din na ang kanyang mga natamo sa sword daw ay hindi pangkaraniwan. Ang Sword Dragon ay sumugod muli. Ang kasalukuyang dragon form ay medyo mas maliit kaysa dati, ngunit nanatili itong napakalaki kumpara sa Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples. Bukod dito, ito ay mas maliksi kaysa dati. Magkagayunman, ang Black Ink Clan ay nagpatuloy sa kanilang itinatag na mga taktika upang i-drag ang labanan. Tumanggi silang magkaroon ng direktang komprontasyon sa kanya at nakipag-away na lamang sa intensyon na mapagod siya. Sa loob ng ilang panahon, ang babae ay labis ding nabagabag sa mga taktikang ito. Hindi niya kayang patayin ang marami sa kanyang mga kaaway kahit na paulit-ulit siyang sumugod. Sa kabaligtaran, ang katawan ng Sword Dragon ay muling nabugbog. Ang paulit-ulit na komprontasyon at matigas ang ulo na pagtutol ay nagbigay daan sa babae na ihinto ang pagtugis sa daan-daang Black Ink Clansmen gamit ang kanyang lakas na nag-iisa. Sa puntong ito, ang 500 metrong Sword Dragon ay muling nagbagong anyo at lumiit hanggang 100 metro lamang ang haba. Malapit na siyang mawalan ng kakayahang mapanatili ang Sword Dragon form kung magpapatuloy ang sitwasyon. Sa kanyang mahinang estado, isang kalunos-lunos na kapalaran lamang ang naghihintay sa kanya sa sandaling mawala ang proteksyon ng kanyang divine manifestation. Gayunpaman, nakamit niya ang kanyang layunin na maantala ang kaaway. Anuman ang kanyang kaligtasan, ang mga tao sa barkong pandigma ay makakatakas ng ligtas. Sa sandaling ito, makikita ng sino man na sinusubukan niyang kumawala sa pagkubkob at makatakas. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay nagbayad ng mabigat na presyo para lang mapilitan siya sa isang sulok, kaya paano nila siya papayagan na makatakas? Maraming Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ang patuloy na namatay, ngunit ang pagkubkob ay nanatiling mahigpit. Hindi nila siya binibigyan ng kahit kaunting pagkakataon na tumakas. Si Yang Kai ay nakakaramdam ng labis na salungatan sa loob. Sa pagmamasid sa babaeng nag-aaway mag-isa, natukso siyang ibunyag ang kanyang pagkatao at lumaban sa tabi nito. Magkagayunman, ang kaisipan ay dumaan lamang sa kanyang isipan sa panandaliang sandali bago niya tinanggihan ang ideya. Kahit na sa tulong nito, mahihirapan siyang itulak pabalik ang kanyang mga kaaway sa sitwasyong ito. Siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm kung tutuusin. Paano siya mananalo laban sa napakaraming Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples? Higit pa rito, mahihirapan siyang makuha ang tiwala nito sa maikling panahon. Sa kabaligtaran, kung patuloy siyang nagtatago, maaaring makahanap siya ng pagkakataon na ibalik ang sitwasyon. Ang 100 metrong haba na Sword Dragon ay naputol na at ang babae ay malinaw na isang palaso sa dulo ng paglipad nito, ang kanyang mapupulang kutis ay tila ganap na walang dugo. Nang makita ang sitwasyong ito, ang mga pag-atake ng maraming Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ay naging mabangis. Bigla na lang, ang Sword Dragon ay biglang tumalikod at sumugod patungo sa kinatatayuan ni Yang Kai, dahilan upang ang mga Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples sa paligid niya ay namutla sa takot. Sino yan ang unang umiwas sa gilid? Kailangang sabihin na maaaring hindi siya partikular na sanay sa anumang bagay, ngunit napakahusay niya sa pag-iwas sa panganib sa isang napapanahong paraan. Walang sino mang umasa na ang Sword Dragon ay susugod sa direksyong ito dahil si Yang Kai at ang iba pa ay nasa likurang bahagi ng paligid. Sa lahat ng ito, ang babae ay hindi kailanman nag-abala sa pag-target sa lugar na ito. Paulit-ulit siyang sumugod patungo sa mga linya sa harapan upang makalaya sa pagkubkob at bumalik sa hukbo ng human race, ngunit hindi natupad ang kanyang hiling. Ang kanyang biglaan at kabaligtaran na pag-uugali ay tiyak na hindi inaasahan. Naghinala pa si Yang Kai na ang kanyang mga nakaraang aksyon ay para lamang iligaw ang kaaway. Ang kanyang tunay na target ay palaging nasa likuran ng pagkubkob.
Maraming Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ang mabilis na umatras. Sa kabilang banda, ang Black Ink Feudal Lord na namumuno sa panig na ito ay nag-alinlangan lamang saglit bago siya sumugod na may galit na galit. Parang hindi niya alam kung gaano kalakas ang babae. Gayunpaman, kitang-kita na siya ay isang tuyong lampara ng langis pagkatapos ng pakikipaglaban ng napakatagal. Gaano karaming lakas ang maaari niyang ibigay. Higit pa rito, malaki ang tiwala niya sa sarili niyang lakas. Hanggat maantala siya ng ilang sandali, tiyak na tutulong sa kanya ang kanyang mga angkan mula sa kabilang panig. Ang kanyang tiwala sa sarili ay magiging kanyang pagwawasak. Ang 100 metrong haba ng gutay-gutay na sword dragon ay umikot na parang pangitaas at bumangga sa Black Ink Feudal Lord. Nang walang tunog, ang Feudal Lord ay naging ulap ng itim na ambon ng dugo at namatay sa isang iglap. Maging ang high-grade Black Ink Clansmen at ang Black Ink Disciples sa likod niya ay dumanas ng malaking casualty. Nakaiwas si Noyan sa oras, kaya siya ay ganap na hindi nasaktan. Sa kabaligtaran, nabigo si Yang Kai na gumawa ng napapanahong pag-urong dahil nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng babae. Siya ay nasugatan matapos suklian ng Sword Dragon habang lumipad ito. Isang sugat na sapat ang lalim upang ipakita ang buto sa kanyang dibdib, at bumulwak ang dugo mula sa sugat. Kapansin-pansin ang kanyang gininto ang dugo kaya hindi maiwasan ng babae na mapatingin sa kanyang direksyon. Nang magtama ang kanilang mga titig, kitang-kita ang pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi niya napansin ang presensya nito dahil sa matinding labanan kanina, kaya hanggang sa mga sandaling ito ay talagang nasulyapan niya ito at nakilala siya bilang Black Ink Disciple na tumakas mula sa kanya ilang araw na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, gusto niya itong patayin ng walang awa. Nakakalungkot na napilitan siyang magmadaling umatras salamat sa hudyat ng Old Ancestor. Gayunpaman, saglit lang niyang sinulyapan si Yang Kai bago niya ito pinansin. Hindi ngayon ang oras para mag-alala siya tungkol sa mga bagay na iyon. Ang mga huling pakikibaka ng Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ay naging sanhi ng pagbagsak ng 100 metrong haba ng Sword Dragon, na nag-iwan lamang ng ilang nakakalat na alon ng espada sa paligid ng babae para sa proteksyon. Ang kanyang divine manifestation ay ganap na nawasak, ngunit nalagpasan niya ang pagkubkob dahil sa mismong kadahilan ng iyon. Ina-activate ang natitirang latak ng kapangyarihan sa kanyang miniature universe, nag-transform siya sa isang stream ng liwanag at bumaril sa napakabilis na bilis. Ang domain ng Black Ink Clan ay matatagpuan sa direksyon ng kanyang paglipad, sa tapat ng kung saan nakatakas ang Human Masters kanina. Wala siyang pagpipilian kundi gawin ang desisyong ito. Ang kanyang landas pasulong ay nahadlangan ng mga humahabol sa kanya, kaya maaari lamang siyang gumawa ng desperado na pagpili sa pagtatangkang makaligtas sa krisis na ito. Paano pahihintulutan ng natitirang Black Ink Clansmen na mangyari ang gusto niya nang makita nilang sinusubukan niyang tumakas? Mabilis na humabol ang tatlong nabubuhay na Feudal Lord. Gayun din, ang iba sa Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples ay sumunod na malapit sa likuran. Sa loob ng ilang panahon, naganap ang habulan ng pusa at daga sa kawalan. Kahit napana ang babae sa dulo ng paglipad nito, nakakagulat na mabilis ang kanyang bilis. Nakabalot sa liwanag ng espada, tila nag-transform siya sa isang sword wave na humiwas sa kawalan. Ang mga Black Ink Clansmen na humahabol sa kanya ay hindi na makasabay. Pagkaraan ng ilang oras na paikot-ikot ang mga humahabol sa kanya, bigla siyang nagbago ng direksyon at tumakas patungo sa mga frontline. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Ang pagtakas ng mas malalim sa hinterland ng Black Ink Clan ay tiyak na haantong sa isang trahedya na wakas. Kung wala ang pagpigil ng isang 9th grade Old Ancestor, gaano man siya kalakas, imposible para sa kanya na mabuhay sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang lakas ng mag-isa. Sa pamamagitan lamang ng pagtakas pabalik sa mga linya ng tao ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Palaki ng palaki ang distansya sa pagitan ng dalawang partido, at kung walang mangyayaring hindi inaasahan, makakatakas ng buhay ang babae. Iyon din ang inaasahan ni Yang Kai na makita. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na aura ang biglang lumitaw mula sa likuran. Nagulat siya, lumingon siya sa likod at nakita niya ang isang madilim na kadiliman na mabilis na papalapit sa kanila. Medyo pamilyar ang nakakakilabot na eksenang ito. Noong nagmamadaling pinangunahan ng Black Ink Royal Lord ang isang sangkawan ng Black Ink Clan Masters dito, nasaksihan niyang kay ang isang katulad na eksena. Siyempre, ang napakaitim na kadiliman na mabilis na lumalapit sa oras na ito ay hindi kasing laki ng noon. Bukod dito, mayroon lamang isang aura na nagmumula sa loob ng kadiliman. Ito ay isang Black Ink Territory Lord. Naduraj ang puso niyang kaysa nakita, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao.
Ang isang Black Ink Territory Lord ay katumbas ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa mga tuntunin ng lakas. Hindi ako makapaniwala na may isang master ng ganitong kalibrera na talagang lumitaw sa oras na ito. Nasa panganib siya. Ang babaeng tumatakas sa harapan ay malinaw na naramdaman ang panganib na nakaambang sa kanyang likuran at ang kanyang bilis ay biglang tumaas ng husto. Ito ay maliwanag na siya ay desperadong sinusubukang tumakas. Sa kasamaang palad, nasa prime condition ang Territory Lord na humahabol sa kanya, kaya paano siya makakatakas sa kanyang napakabilis na bilis. Mabilis na nagsara ang distansya sa pagitan nila at hindi nagtagal bago ang napakadilim na kadiliman ay binawi upang ipakita ang napakalaking figure na nakatago sa loob. Itinaas ng figure ang kanyang kamay at hinampas ang sword wave na tumatakbo palayo sa unahan. Nanginig ang kawalan dahil sa impact at malinaw na nakita niyang kay ang sword wave na nagyayellow saglit. Pagkatapos, pilit na pinaghiwalay ng impact ang katawan ng babaeng nakasanib sa kanyang espada. Nagspray ang dugo mula sa kanyang bibig bilang resulta. Sa paghusga sa lakas na ipinakita ng babae kanina, sa sukdulan ng kanyang lakas, kaya niyang lumaban sa isang tiyak na lawak kahit na nakatagpo siya ng isang Territory Lord, ngunit sa kanyang kasalukuyang pagod na kalagayan, paano siya magtatanggol laban sa gayong isang suntok? Isang hampas lang ng palad ay sapat na para masugatan siya ng husto. Hindi na posible para sa kanya na makatakas. Gayunpaman, ang babaeng ito ay masyadong mapagpasyahan. Dahil alam niyang imposibleng makatakas, agad siyang umikot at isinama muli ang kanyang espada. Nag-transform siya sa isang kahangahangang sword wave na humampes sa Territory Lord na humahabol sa kanya. Ang kapangyarihan sa likod ng pag-ataking iyon ay sapat na upang maalog ang espasyo mismo. Iyon na ang huling suntok niya kung saan ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas. Ang Territory Lord ay walang pakialam sa pag-ataking ito at sinuntok ang kanyang kamao. Ang kanyang napakalaking kamao ay bumangga sa alon ng espada. Dahil dito, ang alon ng espada ay nabasag at nagkalat na parang mga alitaptap na sumasayaw sa gabi. Ang kanyang dambuhalang figure ay nakatayong patayo sa kawalan. Iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang harapan, ikinuyong niya ang kanyang kamao at nakuha ang isang maliit na figure sa kanyang pagkakahawak. Ang purong puting damit ng babae ay nabahira ng pula ng dugo, ang kanyang magandang buhok ay gulo-gulo na, at ang kanyang mahinang aura ay nagmistulang isang kumikislap na apoy sa hangin na maaaring mapatay anumang oras. Sa kabila ng napakadesperadong sitwasyon, hindi siya basta-basta umupo at naghihintay sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, hindi siya makawala sa hawak ng Territory Lord kahit gaano pa siya kahirap. Agad na nabalisa si Yang Kai. Sa ganitong sitwasyon kung saan nahuli ang babae, kakailanganin lamang ng kaunting panggigipit mula sa Black Ink Territory Lord para durugan siya hanggang mamatay.